So mga kapatid, I will ask us to give us more, but more importantly, to pray for us about discipleship and whatever the Lord will impress upon her to share with us. Hello. Hello. Alam niyo ba, habang nakaupo ako rito, sabi ko, Lord, ano sasabihin ko sa kanila? Alam niyo ba, na-remind ako sa dalawang recently lang na nabasa ko. Totoo itong nangyari. May isa kasing, isa sa Amerika, yung isa sa Pilipinas. Ganito ang sabi, yung lalaki, medyo may edad na siya, pero puro tattoo siya. Kasi hindi na naging maganda yung buhay niya. Nung tinanong siya bakit, ano nangyari? Kasi nung bata pa lang siya, na-abuse siya. So, lalaki ito. Yung uncle niya, ni-rape siya. Uncle ng rape, lalaki sa lalaki. From there, wala, mga 5 years old siya. Tapos after that, meron pang mga events na gano'n yung nangyari. So siya, yung buhay niya, parang walang value yung tingin niya sa buhay niya. Hanggang dumating sa point na mas gusto niyang nasa loob siya ng kulungan kesa nasa labas ng kulungan. Bakit? Kasi at that time, hindi ko alam kung anong klaseng kulungan. Siguro sa abroad, mas protected sila, walang nang aabuso sa kanya. So, yun yung nangyari. So, yung isa naman, batang maliliit ito, sa school na naman nangyari. Pinakalat ngayon, yung dalawang batang lalaki, tsaka isang batang babae na nakita sa CR. Ito ay ganito, paliliit lang, mga below 5 years old. Nagulat yung teacher, nakita na yung batang babae ay nakapaba yung underwear at yung batang lalaki. So, makikita nyo kung gano'ng mahurap ang mundo. Okay? So, hindi aksidente na tayo ay nakakilala kay Kristo. Minsan tatawa-tawa kayo, pero hindi aksidente. Ilang taon ka nun? 14, 20, medyo malaki. 13. So, hindi aksidente na yung iba 12, 13, 14, 15, below 17, nakakilala na sa Lord. May purpose ang Diyos sa buhay mo. Huwag niyong aksayahin ang pagkakataon na nakilala niyo ang Diyos. So, pasalamat kayo na sa simbahan kayo ngayon. Kasi doon sa mga story, alam niyo hindi ito napapublish siya marami o na-news. Minsan maliit lang ito at nakukwento by word ng kakilala, pero mga totoo itong nangyayari. Bakit? Kasi yung mga parents, may mga times na iba na yung values nila. Nakalimutan ituro si Kristo sa mga bata, maliit pa lang. Kasi nabisi sila na kailangan may ganito kami, kailangan ito mangyari sa anak ko, kailangan makapagtapos ng pag-aaral ang anak ko. Nakalimutan na nila na ang Diyos kayang i-provide ang lahat ng ito kung uunahin lang natin si Kristo sa buhay natin. Kaso, ako kasi lumaki ako na kasama namin yung lola ko na sa kabilang area. Tapos yung parents ko, alam niyo ba yung lola ko, marami siyang kwento, hindi naman siya ganun kagaling sa Biblia. Pero yung mga values na iniwan nila sa
Kaya salamat sa Lord, ka-age niyo ako nang nakilala ko ang Panginoon. Grade 6 ako. Okay? So, at that time, wala pang mahirap magbasa ng Biblia kasi King James ang nakuha kong version, English pa. Diba? Pero salamat sa Lord, tinuruan niya ako, nagtyaga ako. At that time, wala pa akong simbang katulad nito. Masalamat kayo, may nag-aalala sa inyo, mga kabataan, mga bata. Kasi napakahirap mag-survive bilang Kristiyano na walang nag-aalaga. Parang baby, yung baby tinapon sa basurahan, kaya bang dumodo mag-isa? Hindi. In the same way, kayong mga bata, hindi joke yung pinagkakaabalahan kayo ng mga ate nyo, ng mga kuya nyo, ng mga nanay nyo. Spiritual, physical. Kasi minsan yung mga kabataan, masyado silang disrespectful na sa mga nakatatanda. Ano yun, physical. Sa spiritual naman, minsan, born again na lang, tama na, hindi na tayo nagpapasako at nag-decide na makilala natin si Kristo ng malalim. Marami sa atin, totoo, masarap naman maglaro na basketball, masarap mag-computer, masarap mag-video game, nakaka-addict yung pasayaw-sayaw ng mundo, pero hindi tayo create ng Diyos para doon. We are created for a very purpose, and we are citizens of heaven. We are to influence. Dapat influencer tayo. Padaming influencer sa TikTok. Kaso yung mga influencer, nagsusuicide din yung iba. So, ibig sabihin may problema. Bakit hindi tayo maging influencer ng ating Panginoon sa mundo ito? Yun yung mga challenge ko sa mga kabataan ngayon. So, kung wala pa kayong, yung nanay nyo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, o wala kayong nanay hindi nyo kakilala, dito sa simbahan ito, maghanap kayo ng magiging tatay o nanay nyo. Okay? So, sa mga nanay at tatay naman, hamon ko, hindi naman masamang mag-ambisyon para sa mga anak natin eh. Hindi masama yun. Kasi yun yung binigay sa puso natin ng Lord na mahalin yung mga anak natin. Regalo nga sila ng Diyos. Pero kung tayo ay tatay, i-disciple natin ang ating mga anak. Pastor ang tatay sa kanilang pamilya. At yung mga nanay, katulong sila, katuwang sila ng mga pastor upang turuan yung mga kabataan. Pero kung hindi na din Kristiyano yung pamilya, ikaw na tatay, ikaw na ate o kuya, maging halimbawa ang buhay natin sa mga kapatid natin, sa ating mga nakababatang kapatid, at ang buhay natin maging halimbawa rin sa mga katatayan at kananayan natin. So, itong mundo pero sabi ng Lord, at the right time, the Lord will make it happen. Meaning, lahat tayo pupunta sa heaven. Pero paano yung hindi pa makakapunta? Dahil kung hindi makakapunta, dahil hindi nakilala si Kristo. Naisip niyo na ba yun? Hirap nun sakit. Nung dati, umiyak ako nun kasi una ako na-born again sa pamilya ko. Tapos yung mga kapatid ko, na-born again sila sa school. Tapos yung nanay at tatay namin, syempre malakal lang yung tatay at nanay namin. Tapos hindi sila makakasama sa heaven. Di ba nakakaiyak? Kaya talaga nag-pray kami na mag-born again din yung nanay at tatay namin. At salamat sa Lord na born again sila. At ako, bunga ako ng discipleship. Yung discipler ko, teacher ko siya ng first year college. Kasi wala nga akong discipler kasi grade 6 ako na born again. Pero ang hirap ng buhay ko kasi
Pagdating ko ng high school, nagtyaga ako mag-online sa DCAS. Wala akong face-to-face. Pero salamat sa Lord, in-honor niya yung desire ko at nagkaroon ako ng discipler na teacher ko ng college. Alam niyo ba yung discipler ko na yun? 70 plus na siya ngayon. Siya pa rin ang discipler ko. Twice a year, nag-face-to-face kami. Pero anytime, pwede ko siyang tawagan. Pwede niya rin akong tawagan. Yung tawagan, hindi ko siya sinatawag na nanay, ate tawag ko si kanya. So, recently, nag-meet kami nitong April. Tapos, alam ko yung susunod October kami. Diba nakaka-excite? Yung mga kapatid ko sa cell group, may mga kapatid kami. Alam mo, nakakatuwa kasi iba businessman, businesswoman, yung iba pastora, yung iba asawa ng pastor, tapos yung iba mga nagsusupport sa mga churches. Kaya, challenge ko ang bawat isa. Kung wala pa kayong discipler, may mga discipler, tanongin niyo si Pastora. Pastora, gusto ko magpa-disciple na regular, hindi yung one-to-one, once a month katulad kay attorney. Sino po ba ang pwede? Okay, so may mga nag-disciple na sa inyo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, nanay sa nanay. Yung mga kananayan, sinasabi ko ito kay Pastora, meron siyang grupo na katuro nanay, baka gusto nyo pag-disciple. Yung mga kananayan naman, nandiyan naman si Pastor Debo. Kasi walang school para magpalaki ng bata. Diba? May school para sa medicine, may school para sa nursing, sa engineer. Meron pang school para maging nanay at tatay. Nakarinig kayo? May school? Wala, diba? Pero sa Biblia, ang Lord meron siyang discipleship. Sa discipleship, lahat yun na-discuss. Yung mga problema, sikreto lang ito sa inyo ng mga kapatid, nagpe-pray for one another. Pag may question kayo sa Biblia, you also answer it. Ano bang learning ng Lord? So sana po ang bawat isa, lalo na yung mga kalalakihan dyan, maghanap kayo ng kuya o tatay mo. Mahihirap lumakoy sa mundo. Itong mga kabataan na nasa likod, mahirap mag-isa, lalo ngayon. Okay? So, sana, maring hindi ko na malaman kung sino yung magiging nanay at tatay ko kasi na hindi naman tayo lahat nagkikita-kita. Pero sana, lumating yung point na ang bawat isa sa inyo, mayroon talagang spiritual nanay at spiritual tatay. Bukod sa physical nanay at physical tatay. Pero mas maganda rin na yung nanay mo na physical, siya rin yung spiritual. Pwede rin naman yun. O yung spiritual tatay mo, siya rin yung spiritual nanay mo. May mga ganun din na sitwasyon. Para yung anak namin, si attorney, yung lalaki, plus yung boyfriend ng anak ko, siya yung spiritual tatay. Ng boyfriend, tsaka ng anak ko. So, ngayon tayo ay mananalangin. Patayo tayo. Let's ask the Lord na bigyan tayo ng mga nanay at tatay na tutulong sa atin upang tayo ay lumago sa pananampalataya. Remember, hindi inalis ng Lord yung mga disipulo niya sa mundo nung umalis siya, diba? Kasi tinrain na sila ng Lord at patuloy silang nagpapalakasan sa bawat isa. Mga kapatid, hindi aksidente, mga bata, hindi aksidente na nandito kayo. Sabi nga lagi natin narinig, sabi kay Esther, you are called for a time such as this. Tinawag kayo sa panahon ito. Hindi kayo pinanganak ng panahon ng panahon ni Judas, hindi pinanganak. Hindi
Hindi kayo pinanganak nung time ng nila Billy Graham. Pinanganak kayo dito sa panahon na ito. May purpose na ito. Sana makita niyo yung purpose na ito. Okay, let us all pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na ibigay mo sa bawat isa, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa pagdadala mo sa amin sa simbahan dito, Panginoon. Tunay na, Panginoon, na meron kang inilaan para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, alam namin na kami ay unang tinawag mo upang kami ay magkaroon ng personal, malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang relasyon namin sa iyo ay hindi lang sa pagtanggap, Panginoon. Hayaan mo ito ay relasyon, Panginoon, upang kami ay lumalim sa pagkakakilala sa iyo sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon. Lord, hayaan mo rin na kami ay magkaroon ng tatay o nanay na gagabay sa amin upang kami ay lalong lumalim sa pananampalataya, Panginoon. Lord, alam namin na ang bawat isa sa amin ay may kakayahan. Binigyan mo kami ng regalo, binigyan mo kami ng gifts. Minsan hindi namin alam kung paano ito gagamitin, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, at nandiyan ka upang kami ay turuan, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na ibinigay mo bilang deposito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa po ang banal na Espiritu na ibinigay mo sa amin, Panginoon, mag-guide sa amin sa lahat ng oras na aming gagawin, sa lahat ng lalakaran namin, Panginoon. Father, it is our prayer, O Lord, make us disciples and make us disciplers as well, O Lord. Lord, hayaan mo na ang bawat isa rito ay magkaroon ng gutom sa puso nila, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na lalo kanilang isip sa kanilang mga personal time, Panginoon. Turuan mo silang manalangin, Panginoon, tulad ng pananalangin ni Kristo sa Ama nang siya ay nabubuhay sa mundo, Panginoon. Father, we know na masama ang mundo, Panginoon. Kaya may mga time sa amin na napakadami namin disappointments, Panginoon. Marami kaming mga hang-ups sa buhay. Marami kaming mga tanong na nagkukos na rin ito ng sakit sa aming katawan. Father, patawad po. Patawad. Dinisin mo ang bawat isa sa amin ng iyong banal na dugo, Panginoon. Palayain mo kami sa mga anumang uri, Panginoon, ng kaisipan, sickness in the spirit, sickness in the soul, sickness physically, O Lord. Father, in the name of Jesus, release us of all sicknesses, anumang uri ng sakit, Panginoon. Palayain mo kami, Panginoon Jesus. Lord, turuan mo kami, Panginoon, ng mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, ng ayon sa pagkatawag mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na hindi kami titingin sa tao, Panginoon, sa mga circumstances, sa hirap ng mundo, Panginoon, kundi titingin kami sa iyo, uunahin ka namin sa aming buhay. Thank you, Jesus. Lord, ito sabi mo ang iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon. Katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Ano mong uri ito, Panginoon? In the name of Jesus, we are pleading for your blood. We are pleading for your bones right now, O Lord. Kausapin mo ang mga anak mo sa bawat isa sa oras na ito, Panginoon. May sarili-sarili kang kaparaanan kung
paano sila kakausapin, Panginoon. Father, hayaan mo na ma-fulfill nila ang pagkatawag sa kanila sa mundo ito, Panginoon. Father, we know na malapit ka nang bumalik, Panginoon. Subalit paano ang aming mga kapatid, ang aming nanay, ang aming tatay, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kaeskwela, ang aming manggagawang Panginoon. Lord, we pray, O Lord, use us, O Lord. Gamitin mo ang bawat isa, Panginoon. At ihayaan mo na ang mga mata namin ay tumuon lang sa iyo, Panginoong Yesus. Huwag po kami titingin sa kaliwat kanan sa trap ng mundong ito, Panginoon. Hayaan mo ang iyong salita ay maiwan sa puso ng bawat isa upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mabuhay sa mundong ito na hindi tumitingin sa mundo, Panginoon, kundi tumitingin lamang sa iyo, Panginoon. Father, alam namin na ang church na ito, you have placed this church for a very purpose in this particular time, in this particular place, O Lord. Fulfill, O Lord, fulfill, O Lord, fulfill the destiny of this church, O Lord, at ang mga bumubuo sa simbahang ito, Panginoon. Nawa po ang anumang sama ng loob, anumang whatever is spoken against this church, whatever is spoken against each one of us, O Lord, we pray in the name of Jesus, let it be canceled, O Lord God. Lord, tanggalin mo anumang nasabi sa simbahang ito na kami ang bumubuo, Panginoon. Kami na mga anak mo, anumang nasabi sa amin, hindi ayon sa iyong salita, Panginoon, i-cancel mo po ito. Hindi po ito ang aming destiny, Panginoon. Ikaw lamang ang aming lalapitan, ikaw ang aming pakikinggan, Panginoon Jesus. Sa bawat isa sa aming, Panginoon, may pagkatawag ka. Let it be fulfilled according to your time, according to your plan, as you have said in your word. I will make it happen in my time. I will make it happen in my time. Kaya mga kapatid, si Kristo na nasa atin, si Kristo na ibigay ang banal na Espiritu sa bawat isa. Let us all arise and shine. Tayo ay magiging katulad ni Kristo dahil si Kristo ay nasa atin. Let us live a life na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Iwanan natin ang mga bagay na nagpapabigat sa atin. At tayo ay lumakad sa buhay na kasama si Kristo mula sa araw na ito hanggang sa pagbabalik natin. Lord, here we are. Mga kapatid, kung gusto mong paggamit sa Lord, speak to the Lord and tell to the Lord, Lord, nandito ako, gamitin mo ako para sa iyong ubasan. Hayaan mo na sa pakikinig ko sa iyo, sa mga quiet time, sa prayer time ko, magamit mo ako, even sa trabaho ibinigay mo sa akin. Thank you, Lord. Father, it is also our prayer na yung mga anak mo na hindi nakaka-attend because of sicknesses, because of work, O Lord. Father, in the name of Jesus, Lord, hinihiling namin na ikaw ang humanap ng trabaho para sa kanila, Panginoong Jesus, upang mapulbil nila ang pinagagawa mo sa kanila sa lugar na ito, Panginoon. Father, walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay posible. Lord, walang hindi ka alam, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid
kapatiran, Panginoon, na bibigyan mo ng bagong trabaho, ng bagong buhay, ng kasama kang naglalakad, bagong katawan, good health, Panginoon Jesus. Maraming salamat at alam namin, Panginoon, narinig mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ay kasagutan kami sa Salamat, Panginoon, as we fellowship again at matapos ang service na ito, simula sa araw na ito, Panginoon, may we feel your presence, Lord, in a deeper way. Kahit marami kaming mga problema, marami kaming pagdadaanan, Panginoon, hayaan mong maramdaman ka namin sa puso, sa isip, sa diwa namin, na hindi mo kami iiwan kailan. Ang lahat ng ito ay dalangin